Life Insurance Computation Part 1. Ang life insurance computation, nahati yan sa tatlo, no? Meron tayong minimum coverage, itong part 1 natin. Meron tayong ideal, at meron din tayong legacy. So, for part 1, dito muna tayo mag-stick sa minimum coverage. So, paano ba mag-compute ng minimum coverage? Iba kasi, fini-fill method na lang nila. Ibig sabihin, fill method, pwede na yung 1 million, pwede na yung 2 million. Pero yung totoo, meron kasi tayong tamang computation ng life insurance natin, no? Ano ba yung computation or formula for minimum coverage? That is equals to debt, yung lahat ng kautangan, plus final expenses, plus annual income, times 3. Ibig sabihin, at least 3 years man lamang, minus assets, kung meron man siyang savings or ari-arian. Example, no? Ito, sample profile natin, yung monthly income niya is 50,000 per month, then meron siyang kautangan na 500,000. It's either baka meron siyang kotse, car, or baka meron siyang credit card, pwede din. Yon. Tapos, sa final expense naman, meron siyang 300,000. Baka ito ay pinagsamang bills niya sa ospital, o di kaya, baka naman, alam naman natin, magastos talaga ang lamay, di ba? Baka yon, nasama yon sa computation. And yung kanyang savings, meron siyang savings na 200,000. So, pwede din ilagay dito yung value ng assets niya na iba, tulad ng investment or real estate. Ito naman, may dependent siya, asawa at 2 anak. Pero sa minimum coverage, hindi muna natin to isasama sa computation. Okay? Para yun sa ideal at legacy. So, paano computation natin yan? Una, computein muna natin ang kanyang annual income. Annual income is equals to monthly income times 12 months. That is 50K, 50,000 times 12 is equals to, ilan yan? 600K. 600K. Okay, na-compute na natin annual income. So, makukompute na natin yung buong formula. So, ang formula natin, minimum coverage is equals to debt plus yung final expense plus annual income times 3. Then, yung kabuuan na to, isusubtract natin sa assets niya or yung savings niya. So, ano ba yung debt? 500K, di ba? Tapos, ano ba yung final expense niya? Di ba? 300K. Okay? Plus, annual income niya na 600K times 3 years. Then, itong kabuuan na to, isusubtract natin sa kanyang assets na 200K. So, ang sagot, ilan? 2.4 million. Ang kabuuang coverage niya ay 2.4 million. So, ganun siya. So, bakit ganito yung computation? Kasi, at least, meron siyang pambayad sa utang niya, pambayad sa final expense, and also, at least, tingnan nyo, nalagyan siya ng times 3. So, at least 3 years, makakabangon ang kanyang mga naiwanan.